Hawak ang kanyang palad sa harap niya, inactivate niya ang summoning ability. Ilang sandali pagkatapos, nang lumitaw ang Snow Woman sa harap niya, naguluhan ang ating bida. Inaasahan niya ang kahit ano maliban sa ang summoned spirit ay magiging isang maliit na duwende. Sa kanyang paglitaw, agad na bumaba ang temperatura sa silid at nabalutan ng manipis na yelo ang mga bintana. Bumabahing si Michael at niyakap ang sarili, sinusubukang panatilihin ang kaunting init ng katawan. Napansin ito, nabakas sa mukha ng babae ang pag-aalala at umakyat siya sa kama, nagtanong kung maayos ba ang lahat sa kanyang bagong amo. Agad na nagsimulang gumapang pabalik ang lalaki at, inilagay ang kanyang kamay sa harap niya, winigiway ito sa isang nagpoprotestang kilos, sinasabi sa babae na huwag siyang lapitan. Sumagot siya na may ngiti sa kanyang mukha na hindi kailangang mag-alala si Michael dahil hindi niya ito sasaktan, ngunit maaaring medyo mababa ang temperatura sa paligid. Nanginginig sa lamig, napansin ng bida na may pagkaayaw na ang temperatura dito ay mas mababa na ngayon kaysa sa bahagyang lamig. Bigla, isang magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Iniunat niya ang kanyang palad sa harap niya at gumawa ng maliit na dila ng apoy dito. Sa pagkakita nito, agad na sumigla si Sofia at nagtanong kung maaari siyang lumapit ng kaunti sa may-ari. Sa halip, inilapit ni Michael ang apoy sa kanya. Nakita ang masayang ngiti sa mukha ng babae at kung paano siya matapang na iniunat ang kanyang mga kamay sa apoy, nagulat ang lalaki at nagtanong kung dapat ba siyang matakot sa apoy dahil isa siyang snow spirit. Ngunit sumagot siya na mahal niya ang init. Matapos umakyat ng tuluyan sa kama, umupo si Sofia ng mas malapit sa apoy at sinabi na napakaswerte niya sa kanyang amo. Tinitigan siya ni Michael nang nag-iisip, iniisip na napakaswerte niya talaga na ang lamig na nilikha ni Sofia ay isang passive effect lamang, kung hindi kayang labanan ng kakayahan sa pagkontrol ng apoy ang lamig na iyon. Bigla, ang hitsura ng spirit ay naging antok, tulad ng kanyang boses. Lumapit siya kay Michael at sumandal dito, sinasabing napakainit din ng kanyang amo, at sa kanyang mga kilos ay pinahiya niya ang ating bida. Gusto niyang lumayo sa kanyang ngunit, nakita kung gaano kalakas ang pagkahumaling ni Sofia sa init, hindi niya magawa. Sa halip, kinuha ng lalaki ang kumot, binalot silang dalawa ng mahigpit. Sinabing ito ang una at huling beses at hindi na ito mangyayari muli. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw ng X. Ang malaking entablado ay matagal nang inihanda at mula pa kaninang umaga, isang buong pulutong ng mga tao ang nagkukumpulan dito, upang makita ang kanilang paboritong idol, ang hero of hot and sour noodles. Lahat ay sabay-sabay na sumisigaw ng kanilang pagmamahal para sa kanya at ang ating bida ay hindi naiiba. Sumiksik siya sa gitna nila, armado ng lahat ng kinakailangang detalye ng uniforme ng isang tapat na tagahanga ng superhero. Ang lahat ng ito ay ginawa upang makalapit hanggat maaari sa hero of hot and sour noodles. Ngunit kaunti lamang ang kasiyahan niya sa proseso, o sa halip, wala talaga. Paminsan-minsan, natutulak o nahihila siya sa buhok. Ang babae na lumitaw sa entablado ay bumati sa lahat at sinabi na handa na ang hero of spicy and sour noodles, ngunit handa na ba sila? Agad na narinig ang mga sigaw mula sa pulutong na handa na sila. Isang ngiting may kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng presenter at sumigaw siya na wala siyang marinig at hiniling sa kanila na maging mas malakas. Mas malakas pang sumigaw ang mga tagahanga ng kanilang pagmamahal para sa hot and sour noodles hero. Sa sumunod na sandali, maraming confetti ang sumabog sa entablado. Agad pagkatapos nito, lumitaw ang pinakahihintay na superhero ng hot and sour noodles sa harap ng lahat. Sumisigaw na ligtas na ang lahat at ang mga kaaway ay dudurugin ng kanyang iron fist. Pagkatapos ng parirala na ito, mas lumakas pa ang sigaw ng mga tagahanga. Isa sa mga sobrang excited na bayani ang muling nagtulak kay Michael, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkaayaw. Dahil sa malakas na tulak, hindi niya napigilan ang kanyang balanse at muntik nang bumagsak sa entablado. Nabakas sa mukha ni Michael ang takot na halo ng pagkabigla nang mapagtanto niya ang nangyayari, ngunit dumating sa oras ang hero of hot and sour noodles at iniligtas siya.
Binuhat ang lalaki, nakangiting sinabi ni Adam na dapat mas mag-ingat si Michael sa susunod. Nagningas ang mga mata ng ating bida na may kunwaring tuwa at paghanga, tulad ng nararapat sa isang tapat na tagahanga. Tumayo si Michael at pinasalamatan ng hot and sour noodles hero sa kanyang tulong, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinabi ang kanyang pangalan. Kinuha nito ang palad na iniunat sa kanya at sumagot na labis siyang natutuwa na makilala siya. Sa sandali ng kanilang pagkakamayan, ipinasa ni Michael ang. Sa sandaling nangyari ito, isang ngiting may kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng ating bida at sinabi niya na siya ang kanyang pinakamalaking tagahanga. Nagtagal ang kaganapan na ito ng 2 pang oras, pagkatapos ay dahan-dahang umuwi ang lahat. Nagawa ng magpalit ni Adam ng kanyang pang-araw-araw na damit sa dressing room at ngayon ay bumabalik sa kotse kasama si Olga. Sinabi ng babae na ang fan meeting ngayong araw ay isang malaking tagumpay. Sumagot ang lalaki na totoo nga iyon, ngunit medyo nahirapan siyang makipagkamay sa napakaraming tao, masyado itong marumi at nakakapagod. Ang tanging gusto niya ngayon ay umuwi at maligo. Nang makapasok siya sa kotse, sinabi niya na maaaring magtanghalian si Olga at matutulog muna siya sandali dahil kailangan niyang makibahagi sa isa pang palabas sa gabi. Tumango si Olga pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong kung kaya ba ng kanyang katawan ang ganoong karga. Sumagot si Adam na kailangan niyang gawin ang lahat, kahit gaano pa kahirap, at pinaalalahanan ang babae na huwag kalimutang i-clear ang kanyang schedule para sa susunod na weekend. Gusto niyang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak na babae at agad pagkatapos noon, isinara niya ng malakas ang pinto ng kotse. Sa sandaling siya ay naiwan mag-isa, bumantong hininga ang lalaki ng pagod. Tila sa kanya na ang utang na nakasabit sa kanya ay tulad ng isang walang hanggang hukay at kailangan niyang magbigay ng higit sa 1 watt ng pera upang tuluyang sarahan ang hukay na ito. Nilero niya ang kanyang ulo nang pumasok sa kanyang isip ang ideya na pumunta sa kasino at subukang manalo muli. Sinubukan ni Adam ang lahat upang itulak ang mapanghimasok na pag-iisip. Bigla, isang hindi pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran niya, nagtatanong kung hindi ba masyadong nakakapagod ang mamuhay ng ganito. Nanlaki ang mga mata ng bida sa pagkabigla. Sigurado siya na walang ibang tao dito maliban sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaki na may pamilyar na maskara, na nakipaglaban sa Black Dragon at sa Lazy Swordsman. Nagtanong ang lalaki ng pagod kung paano siya nakarating dito. Sadya naming inilagay ni Michael ang isang ability pearl sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na madaling matukoy ang kanyang biktima. Binaliwala ang tanong kung paano siya nakarating dito. Sinabi ng lalaki na hindi dapat mag-alala si Adam dahil dumating lamang siya upang magtanong ng ilang bagay. Sumimangot ang lalaki nang marinig ang kanyang mga salita. Alam niya na kayang talunin ng lalaking ito ang mga matataas na ranggo na bayani ng mag-isa, kaya't walang saysay at masyadong delikado ang makipaglaban sa kanya. Dapat niyang sabihin na lang kung ano ang gusto nilang malaman mula sa kanya. Bumabuntong hininga siya at sinabi na kahit na siya, ang Black Dragon, at ang iba pang mga bayani ay kabilang sa parehong kumpanya, hindi ibig sabihin na magkakapareho sila ng posisyon at hiniling kay Michael na huwag magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sumagot si Michael na hindi naiintindihan ni Adam ang lahat at marahil siya lang ang makakatulong sa kanya. Sa sumunod na sandali, nang makuha ang kanyang tingin, inactivate niya ang human control na kakayahan. Halos agad siyang nailipat sa subconscious ng superhero na hot and sour noodles. Unti-unti, sunod-sunod na lumitaw ang mga bintana sa espasyo na may maraming iba't ibang alaala ni Adam. Masinsinan niyang tiningnan ang bawat isa sa mga bintana, sinusubukang alamin kung nasaan ang mga alaala ng Blue Pill. Bigla, nahuli ng kanyang tingin ang isang lalaki sa bintana na lubhang malabo ang mukha. Nang mapansin ni Michael ang Blue Pill sa kamay nito, alam niyang iyon ang matagal na niyang hinahanap. Medyo mas matagal niyang pinanindigan ang alaalang ito. Isang estranghero ang nagbigay kay Adam ng isang Pildores at sinabi na kapag kinain niya ito, lubos na tataas ang kanyang mga kakayahan. Dahil dito, makakamit niya ang tuktok ng kanyang karera, mababayaran ang kanyang mga utang, at sa wakas ay makakabalik sa kanyang pamilya.
Lubos na pinasigla ang bayani ng mga salitang ito. Lumakad siya pasulong, sumisigaw para ibigay sa kanya ng estranghero ang pildores na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay na may magic pill na mas mataas at sinabi na ipagpapalit lamang niya ito sa impormasyon. Sumimangot si Adam at nagtanong ng pagod kung anong impormasyon ang kailangan niya. Sumagot ang estranghero na labis siyang interesado sa mga lihim ng ilang bayani. Naunawaan ng bayani na kung gusto niyang makuha ang pildores na ito, wala siyang ibang pagpipilian. Bumabuntong hininga ng malalim, sinimulan niyang sabihin ang lahat ng alam niya. Nagpunta si Michael sa alaala pagkatapos ng alaala upang makita kung ang iskandalosong impormasyon ang kailangan niya o kung may iba pang mga kasunduan na nangangailangan ng iba pa bukod sa impormasyon. Medyo matagal siyang nanatili sa ilan sa mga ito habang agad niyang isinasantabi ang ilang alaala, isinasaalang-alang ang mga ito na hindi kailangan. Mula sa mga ito, nalaman ni Michael na nagkita sila ng higit sa isang beses. Binilang niya ang higit sa 5 pagkikita. Sa huling pagkikita nila, sinabi ng estranghero na narinig niya kamakailan na may lumitaw na bagong may-ari ng kakayahan. Ibinunyag ni Adam na totoo nga ito at hindi lamang nito binubuli ang anak ng kanilang chairman kundi tinalo rin nito ang Black Dragon at ang Lazy Swordsman. Ayusin ang kanyang sombrero, nagtanong ang estranghero na may interes na boses kung may impormasyon si Adam na nauugnay sa kakayahan ng natatanging bagong dating na ito. Inamin ng bayani na alam lang niya na kaya nitong burahin ang mga kakayahan ng iba ngunit hindi pa nito ipinapakita ang kanyang mukha sa publiko kaya wala siyang alam tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan. Ang kakaibang estranghero ay nagmumuni-muni na kinalikot ang kanyang baba, nakita ang impormasyong kanyang natanggap na kapakipakinabang. Ibinato niya ang bag ng mga pildores kay Adam bilang bayad. Pagkatapos nito, lumingon siya patungo sa labasan at sa huli ay sinabi kay Adam na mangolekta ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa bagong dating na ito para sa kaarawan ng kanyang anak na babae sa susunod na linggo at pumunta sa kanya. Nakapulot ng braso si Michael na nag-iisip. Ipinapalagay niya na ang dahilan ng pag-iral ng Blue Pill ay upang ilabas ang mga kahinaan ng maraming gumagamit ng kakayahan at pagkatapos ay gamitin ito upang sirain ang mga bayani at kontrolin sila tulad ng mga puppet. Sinubukan niyang unawain kung ano ang pinakalayunin ng estranghero na ito. Nagdesisyon si Michael na wala na siyang makikitang mas interesante dito, umalis siya sa subconscious ni Adam at agad itong nagkamalay. Lumingon siya ng naguguluhan ngunit walang nakita doon. Ilang oras ang lumipas, lumubog ang araw. Nakadating na si Austin sa napagkasunduang lugar ng pagpupulong at naiinip na naghihintay sa pagdating ng kanyang godfather, paminsan-minsan ay itinataboy ang nakakainis na lamok. Nang paubos na ang kanyang pasensya, tahimik siyang nagmura, nagpasya na nakalimutan lang siya. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Michael sa likuran niya, na mariing humihiling sa kanya na ulitin ang sinabi lang ni Austin. Pagtalikod, tumakbo ang lalaki sa kanyang tinatawag na godfather na may masayang ngiti, sumisigaw na matagal na niya itong hinihintay. Pagkatapos, inilabas niya ang isang maliit na kahon na may blue pill sa loob mula sa kanyang bulsa at, na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi na marami siyang pinaghirapan at nakuha ang pinahahalagahang bagay na ito mula sa Ice Adventurer. Kinuha ni Michael ang pildores na ito sa kanyang mga kamay at sinimulan nitong suriin ng maingat. Sa kulay at kalidad, ito ay katulad ng nakita niya sa Hero of Hot and Sour Noodles. Sinabi ni Oscar na dahil sa pildores na ito ay aksidenteng napatay ni David ang isang tao at nagtanong kung gaano kastindik ang epekto ng paggamit nito. Sumagot si Michael na sa paghahangad ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ang mga tiwaling bayani ay may kakayahang gumawa ng kahit ano at hindi sila matatakot sa anumang side effects. Ang mga salitang ito ay nagbigay inspirasyon kay Oscar at sinuportahan niya ito sa pagsasabi na ang mga taong ito ay hindi talaga karapat-dapat na tawaging mga bayani. Tumawa si Michael nang marinig ang kanyang mga salita at nagtanong kung ano ang iniisip niya na dapat maging hitsura ng tunay na bayani. Kitang-kita na naging maingat si Austin, sumagi sa kanyang isip ang pag-iisip na ang tanong na ito ay maaaring magdala ng bigat ng mga inaasahan ng organisasyon sa kanya.